Magandang araw po, sir. Ngayon po ay represent ko po or po namin ang project po namin sa robotics. So, ang project po namin ay may title na Heat Seeking Alarm. So, bakit po Heat Seeking Alarm ang pinangalan namin at tingin namin ay catchy? Dahil po, una pa lang, basa mo ng pangalan ng Heat Seeking Alarm, malalaman mo na agad ang purpose. At next, siyempre, sir, parang ngayon ka lang makakarinig ng heat-seeking alarm, imbis na mga fire alarm or iba't ibang alarm. Ang heat-seeking alarm, kumbaga, ano yun, naghahanap siya ng init para mag-alarm. Diba? Parang curious ka. So, yun po ang dahilan bakit yun ang pinangalan namin. Then, sunod ko pong sabihin ay, ano po ang purpose nito? So, ang purpose po nito ay kapag po umiinit ang panahon at check po nito ang init, ay tutunog po ito, magpupula po yung LED, then ito po ay iikot at papakita po ang hot. So, ini-indicate po dito na mainit na po ang panahon or mainit na po ang kanyang sasagap na temperatura. Pati po yung sa humidity. So, then next po, ano po mga components ang ginamit namin dito? So, ang component po, syempre po, yun po muna tayo sa mga extra components. Ito pong kahon, yung karton. Tapos po ito pong mga props po namin. Pero po tayo sa main components. Ito pong buzzer, LEDs. LED ay meron kaming green at red. Green for normal and red for hot. Then ito po ay ang humidity sensor at temperature sensor. Then yung mga nasa loob po ay mga iba't ibang component din po yan. At yung po RGB, ang ano po? Servo motor. Sorry po, servo motor po. Siya po yung magpapaikot po dito pong normal and hot sa likod. So, yun lang po ang component and makikita naman po sa picture kung ano po yung ibang mga components. Next. Ano po ba, paano po ba ito nagana? Sir, bago po natin po ito paganahin, nagdala po muna ako ng library para po pag itong humidity sensor. So, yung library po nun, siya po nagbabasa, kung ano po nababasa natin yung humidity sensor. So, ang main code po natin ay if-else statement. If temperature po ay mataas, tutunog po siya, ang buzzer ko tutunog, ang red LED ay iilaw, tapos ang servo motor ay iikot. Kung gusto niyo po mas basahin po ang codes, mag-send po kami ng screenshot sa iyo through Facebook. So ito po ang aming presentation kung para po siya na. So habang nataas po ang temperature, binabasa po natin yung humidity sensor kung nalampas na po siya sa threshold ng 43 temperature yun. Ito na po siya pag mainit. Tataas po siya, tapos iikot pa yung servo motor, papakita niya po lahat. Tapos babalik po siya. So mainit pa po kasi yung kahon kaya po natin po rin po. So, ano po, sir? So, kaya po umiikot pa rin po siya sa hot kahit po wala na po yung blower kasi effect po yun sa kahon po. Kasi, siyempre po, nainitan na po yung kahon. Madedetect po din nung humidity sensor na mainit pa rin po pala ang kanyang paligid. So, dahil po doon, iikot pa rin po siya, madedetect pa rin po niya, iikot pa rin po sa hot, magre-react pa rin po yung mga buzzer and yung LED ay iilaw, ang buzzer po ay tutunog. So yun po, hanggat hindi pa po normal yung temperature sa paligid na nasasagap ng humidity sensor ay hindi pa rin po siya titigil para sa pag-scan. So parang ano po bang application na rin sa tuloy ng buhay? So imagine niyo po, meron po kayong cooker o kaya cooler na pero sa paggamit ng cooler na yun po ang kanyang likod or yung kanyang pong outer case. So, pag-gawa po tayo nito, ma-detect po natin yung humidity sensor, ang temperature or humidity ng appliances para ma-alarm po ang mga tao sa paligid kung ito po ba yung overheat lang o kung mainit lang or kung normal pa ang temperature. So, yun lang po. So, pwede rin po ito, kahit hindi na po sa appliances, kuwari po sa mga paligid, sa environment. Kasi, kuwari po, may apoy. Pwede po itong gamitin kung may sunog na bagay. Meron po kami lang sabihin na ito po device namin na heat-seeking alarm ay ito po yung portable na device. Meron po siyang 9 volts battery sa loob.
Pero kung gusto namin siya sa laptop, hindi po siya masyadong ganun ka-effective ng kanyang work. Dahil nga po, kulang po 9 volts sa aming accumulated devices. Ganun, kinukulang po siya sa kuryente. Kaya, pag-transfer po natin ngayon na wala pong laptop na nakadigay, hindi po siya masyadong dadala ng maayos. Kailangan po na mas mataas po ng supply ng kuryente. So sir, sa tingin po namin para po ito'y masolusyonan po ay yung pong mga devices po na ginamit po namin ay maaari po namin bawasan. Halimbawa po ay hindi na po kami gagamit ng LED kasi may buzzer naman po at nakikot naman po yung hot sa likod yung pong sa servo motor. Pwede po namin tanggalin yung LED. Pero for magandang presentation is ginamit na po namin yung tatlo with laptop of JJ para po maging maayos po ang execution ng aming project. Tapos po, kung ayaw pinupagawa ng LED, pwede naman po kayo gumawa ng RGB. Doon po sa meron po kami codes para lang po yung gagamit po kayo nun. Ganun po. Laman po. So, keep safe sir. Ayaw po mag-alcohol. Alcohol po, tapos nakamask po kami. Sige po sir. Sige po.